kailangan yung Pangulo natin mga guys magawa na yung pagdidig ng oil nga no diyan sa West Philippine Sea kasi mga guys just in case na merong maging presidente no pagkatapos ng pangulo pagkatapos yung foreign policy niya ay best friend ng China pagkatapos lahat na inaano niya parang kinakaaway no basta best friend lang siya ng China. So, ang mangyari guys, magiging sunod-sunuran na naman. Katulad ng past administration na himod sa puwet, no? Sunod-sunuran talaga kung ano yung gusto ni Xi Jinping. O, ibigay na lang natin yan. Ay, lamukusin lang yan. Papel lang naman yan. Arbitral ruling mga guys. Papel lang daw. Lamukusin lang daw yan, papel lang daw yan. Ay, kaunti lang naman daw yung fish dyan sa West Philippine Sea. Pero mga guys, kita niyo naman no, doon sa aking isang live, 'di ba? Pinakita ko sa inyo. Dinibank natin yung sinasabi ni Duterte na wala naman daw isda dyan sa West Philippine Sea. Nakita natin mga guys, doon sa aking live, pinakita ko sa inyong ebidensya na napakalaki ng nawawala sa atin. 30 billion taon-taon, isda lang yon. Wala pa doon yung mga corals, yung sa Bahura Reef natin na talagang binaboy ng China at talagang kinalbo. No? So, kita natin na ang laki ng nawawala sa atin. And even according to the study, na dito pa lang sa West Philippine Sea, no, diyan pa lang alone, diyan pa lang guys ha, ay makaka-satisfy na ito sa pangangailangan natin, no, sa economic recovery natin, sa pangailangan ng mga mahihirap na mga tao, makakapag-support, no? So, kita natin mga guys, ang laki ng nawawala sa atin. Kaya talagang itanim natin sa puso o sa isip natin na kung maghahalal tayo ng presidente sa susunod na mga eleksyon, wag tayong bumoto ng mga pro-China, mga kababayan. Kasi ang pro-China na mga presidente, mga politiko, hindi yan makakabuti sa ating bansa. Kasi ang interest ng China ang kanilang sinusulong. Kita nyo nga, di ba? Sara Duterte. Oh, kahit na anong ginawa ng China na pambubuli sa atin, wala man lang kahit isang statement no na nagkondina. Wala, as in wala. Meron siyang statement tungkol sa EDCA. Meron siyang statement tungkol doon sa Hamas-Israel. Meron siyang statement doon sa Afghan refugees. Meron siyang statement sa peace talks. Pero pagdating sa West Philippine Sea, wala siyang statement. No? So, ang kanyang sinusulong, mga kaibigan, ay interest ng China. No? Kasi kung hindi mo sinusulong yung interest ng China, bakit hindi mo sila kayang kondenahin? Sabi ko nga sa inyo mga guys, ibabalik natin sa kanila yung madalas silang sinasabi dito kina Castro, no? Sa Makabayan Black. Ano madalas nilang sinasabi dyan? Oh, sige, kung talagang hindi kayo member ng CPP, kondenahin nyo ang mga NPA na pumatay ng ganito, na nanunog ng ganyan, kondenahin nyo. Kapag hindi nyo kayang kondenahin, ibig sabihin, kayo ay kaisa nila, kayo ay CPP. Ibabalik natin ito sa Vice President ng Pilipinas. Kondenahin mo ang ginawa ng China na pambubuli sa ating mga Coast Guard. Kapag hindi mo pa rin kayang kondenahin, mananahimik ka pa rin sa buong 6 na taon. Ibig sabihin, ikaw ay pro-China at ang sinusulong mo ay ang kapakanan ng China at hindi ng Pilipinas. Real talk lang tayo, mga kaibigan, no? Yan ang katotohanan na hindi niya pwedeng i-deny dahil kitang-kita sa kanyang kilos at sa kanyang pananalita. Diba? What I don't like about what Sara Duterte did is that she's being selective in condemning the detention of the Celis and Badoy, but she's so silent about the West Philippine Sea. Maraming bagay-bagay siyang naging maingay, katulad ng sa International Criminal Court at ng pagsopla sa peace talks. Pero pagdating sa, at dito nga ganito, sa pagditina kay Badoy at kay Celis, pero pagdating sa West Philippine Sea, parang ang tagal. Ewan ko, kung nagsalita na siya, magsasalita siya, may plano. Wala pa rin. Wala pa rin. Parang ano ba yun? So yun yung glaring dito. Yeah. Yung glaring po ba, Prof, parang yung issue of sovereignty rin, sinasabi niyo nga, talagang outspoken siya sa ICC, issue ng sovereignty, lagi binabanggit. Ito yung sinasabi ni Ina, West Philippine Sea, sovereignty talaga ito, dahil talagang nakikita naman natin, binubomba na tayo. So, may glaring doon sa dalawang yan, ibig sabihin. In fact,
In fact, I think that Sara Duterte should be very careful because this is a very fatal mistake. Nung nakaraan kasing administrasyon ng tatay niya, hindi nakikita ng tao mga pambubuli ng China. Kasi hindi naman pinayagan na mag-embed ang media doon sa mga barko ng Pilipinas. Pero ngayon ay naandun ang media kasama, naka-embed at nagre-report. Nakikita natin ang mismo pagbuga ng mga water cannons, yung pagbubunggo, nakita natin yan. And so, you know, and the feeling is so raw. Mo tayo mga Pilipino, marami tayong problema sa ating bayan, may reklamo tayo sa presidente. Totoo. Issue ng ganito, Marami sila. iba na yun, di ba? Ibang usapan to, yung buong bansa nang binabastos dito. And now, Sara Duterte appears to be dismissive, I don't know, hesitant, ignoring it. And then, what makes it even worse is that this issue about Celis and Badoy, she found time. What could be, what conclusion can you get as to why she's keeping silent? Well, I want to give her the benefit of the doubt that she's just being cautious. But Possible. she's just being cautious. But the president already issued a statement. The Speaker of the House issued a statement. The Senate President issues a statement. Even Bato de la Rosa, Totoo din yan. the President, former President Duterte, already also gave a statement. So, it is overcautious. Pero at the same time, gusto niyang girahin pa rin ng NPA. Yun niya ng pisto. So, parang inconsistent. Pagdating sa China, gusto mo peaceful ang resolusyon. Pero pagdating sa peace talk sa NDFP, ay ayaw mo. Kita nyo na mga guys. Admin Ang reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Ano pa man karami ng mga taong sa'yo ay gagalit, ang talaga naman ikaw ay hinihiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth.